Grabe talaga, oh, ganda ng bunga, oh. Tingnan mo naman napaka-solid, oh. Halos lahat talaga malalaki, oh. Patay na naman. Ubos na naman 'to, yung mga ganitong itsura mga strawberry. Talagang mananakam ka talaga. Ano, hanggang tingin ka na lang 'no? Hi guys, this is Ben. Another day, another vlog. Tara, samahan niyo ako kung paano kumain, kung paano pala mag-harvest. Siyempre, unang-una sa lahat, papakainin muna natin yung mga alaga natin, yung mga alagad natin para hindi magsumbong. Ito yung pinaka-paborito ko, si Tiger. Ito yung pinaka mas malapit talaga sa akin kasi kung nasaan ako, nandun yan. Samantala dati, pag gumigising ako ng mga alas 5 ng maaga, talagang madilim pa. Ito, makikita nyo talaga dito, parang napakaliwanag na. Mabilis nang lumiwanag, tapos matagal naman dumilim. Dati, pag gumigising talaga ako ng maaga, nag-exercise muna ako bago magsimula magtrabaho. Pero ngayon, parang hindi na. Iba na yung exercise yung ginagawa ko. Pagising ng umaga, kumakain na agad. Gumamit ako ng ilaw dito kasi yung iba talaga hindi ko makita pag nasa ilalim talaga. Yung sa ibabaw kasi maliwanag pero pag nasa ilalim talaga madilim. Kaya gagamitan ko talaga dito ng ilaw kaya para makita ko yung mga malalaki. Kaya sigurado pag nakakita ng malalaki talagang kakainin ko talaga yan. Oh, aga-aga pa nagsimula na naman yung batang matakaw. Pag naamoy mo kasi talaga yung strawberry talagang nakakanakam kasi talaga kaya talagang mapapakain ka talaga dito. Kaya siguradong kada pitas sigurado talagang may kain. Kaya kahit ikaw yung nandito siguradong kakain ka rin habang nagpipitas, di ba? Sabihin mong hindi. Sa amoy pa lang ng strawberry talagang mabibighani ka talaga agad diyan sa gutom, eh. Itsura pa lang talagang sariwang-sariwa na, 'di ba? Kaya hindi maiiwasan ng batang matakaw na hindi kumain, 'di ba? Kaya pagkatapos natin magpakabusog, magsimula na ulit tayo sa trabaho, talagang katawan na talaga pag ganito talaga, pag maraming bunga. Madali mo kasi matatapos yung trabaho mo pag busog ka talaga, 'di ba? Palusot na naman, gumawa na naman ng dahilan. Kaya ka nasasabihan ng matakaw, eh. Pati dito sa number 6, bumabaha na rin dito. Hindi naman bumabaha dati dito. Ngayon bumabaha na rin. Hindi ko alam kung bakit bumabaha na dito. Siguro barado na rin yung kanal dito sa number 5 kaya hindi na lumalabas yung mga tubig dito. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit marami na ako nakain. Ay, juste, mali pala. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit lulumutin din dito. Kaya magiging tulad din siguro to sa number 5 na marami magiging lumot dito, hindi magtatagal. Kaya pag maramihan na talagang bunga, kinakarga ko talaga sa loob ng isang malaking tray. 19 peraso kasi nalalagyan ko pa yung pinakagilid niya ng 4 eh. Sa una nahirapan ako, hindi ko alam kung paano yung diskarte, kung paano mapaparami yung hakot ko. Pero ngayon nakuha ko na kung paano yung diskarte. Bale 20 peraso talaga yan, ginawa ko lang 19 kasi yung isa dyan hinahawakan ko na lang sa isang kamay ko. Kasi kung wala ka talagang diskarte pagdating sa trabaho, talagang kawawa ka talaga dito. Kaya kailangan mo talagang pag-aralan yung trabaho mo. Kung ano man yung trabaho na ginagawa mo sa araw-araw. Kasi kung wala ka nun, sarili mo lang din yung papahirapan mo. O baka naman sinuseryoso mo yung sinasabi ko. O kumain ka muna, baka nagugutom ka na. Sige na, at baka maunahan ka ng iba. Yung iba kasi gusto talagang tumikim nito eh. Hindi pa nakakatikim eh. Tatanong pa yung iba kung ano daw talaga yung lasa ng strawberry. Tapos gusto pa i-describe. Ang iba naman gusto patikim, gusto pahingi. Paano nga mangyayari yun? Nanonood nga lang kayo. Ano gusto nyo? Tumagos dyan sa screen. Hindi naman kasi yung isang tray dyan sa screen ng cellphone nyo. O ano man dyan. O laptop man dyan. O computer kung saan kayo nanonood. Pagpasensya nyo na nga pala ako. May sipon kasi ako eh. Napapansin nyo ba yun? Yung boses ko parang karob na karob talaga. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam bakit sumama yung pakiramdam ko ng ganito. Parang nagbago yung boses ko simula nung kumakain ako ng strawberry. Nasobrahan yata ako sa kain ah. O kulang pa yung kinain ko. O tignan mo pagkatapos na ilagay lahat. Merong gagapang dyan. O diba? Kaya kasi nisipon eh. Diba? Kakain na naman yan. Pagod. Kaya pagkatapos namin magpitas sa tatlong house, ipapakita ko sa inyong lahat kung gaano karami nakuha namin ngayong araw. Simula dito sa dalakong kurma hanggang sa malaking kurma na yan. Hanggang dun sa loob. Halos lahat yan, umabot din ng 80, di ba? Sobrang dami, no? O kaya, kumuha na kayo. Huwag kayong magkagulo, lahat kayo mabibigyan. Isa-isa lang yung kunin nyo, ha? Huwag dalawa-dalawa kasi mayayari tayo kung dalawa-dalawa. Kaya titikman ko muna yan bago ko ibababa. Kasi lahat ng tray na yan, bago ko binaba yan, tinikman ko muna yan kung ano ba talaga yung lasa ng strawberry. Baka naging lasang kape. Pagkatapos namin magpitas, pumunta na ako dito sa Mudjungan kasi nga maaga na naman magtatanim. Tapos sinintira namin dito, naglagay kami ng lupa na nakaraan. Hindi kasi nalagyan to, hanggang dyan lang oh. Halos kalahati lang naman to, kaya ako lang mag-isa dito, silang tatlo nagpa-packing. Kaya kailangan bago magtanghali, kasi maaga kami natapos magpitas eh. Bago magtanghali, matapos ko na agad to. Ilang pirasong ano lang ng lupa to eh. Tapos sa kabila may papakita ko sa inyo. Yung nakaraan na tinanim namin na patatas. Hindi ko alam kung nakita nyo yun, kung napanood nyo yun. Tignan natin dun. May mga dahon na, tumubo na siya. Tara, tignan natin. May patatas na. Kaya pagkatapos ng season ng tagbunga ng strawberry, mga kalagitnaan ng April, madalas dito yun namin makikita sa Mudjungan kasi nagtatanim na kami ng panibagong tanim ulit ng strawberry kasi wala nang ganong, may strawberry pa nun pero paubos na. Kaya bago maubos yung bunga ng strawberry, tsaka mga puno, papatayin na, magtatanim ulit ng bago. So ipapakita ko na sa inyo yung patatas. Ayun na yung patatas oh. 'Di ba? Ayun na oh, tumubo na oh.
Ganito pala itsura ng patatas pag meron dahon. Ayun, oh. 'Di ba? Ito yung pinakabago nilang tanim ngayon na patatas kasi dati mudyungan 'to eh. Ito yung inano namin, yung sinira namin dito eh. Tapos tataniman pala ng patatas, 'di ba? Nag-aalaga na rin sila ng patatas. Doon sa kabilang bukid naman, doon naman yung mga kamote, mga talong, halo-halo din, mga bawang andun sa may kabilang bukid. Dahil makakapunta doon. Dito lang sa Mudyungan kasi marami ditong patatas. Kaya tara, maglagay na tayo ng lupa. Baka abutin tayo ng tanghali dito. Kaya hindi ko na gano'n talaga pinatagal dito. Kumuha na agad ako dito ng ilang sako. Mga siguro tatantyahin ko lang kung ilang peraso talaga yung mga karga ko dito at malalagay ko talaga dito ng mga lupa. Kaya dito sa mga nagtatanong kung ano ba talaga yung mga ginagamit nilang lupa, dito makikita nyo kung ano yung tsura ng lupa na ginagamit nila. Hindi ordinaryo yung lupa yung ginagamit nila dito, yung paggamit nila sa pagtatanim. Sa susunod naman, yung sa kabila naman nilalagyan kasi sa gitna muna yung inuna. Sunod naman, dito naman sa may mga tray naman nilalagyan ng lupa. Kaya inuuna lang talaga dito kasi ito yung unang tataniman. Kumbaga sa ano, mother muna yung una tapos pag may longlong na, dyan na itatanim sa mga butas na yan. So yun, natapos din natin. May isang oras ko lang tinapos. Grabe, di ba? Nakakapagod. Napakalaga talaga ng oras sa kanila dito. Kaya kailangan tapusin mo na agad to para hindi ka sigawan ng pali-pali. Alas 11 sakto. 11 rin na sako yung nabuhos kong lupa. Ang galing, di ba? Meron pa ditong dalawa. Ayun o, dalawa o. Uwi nyo na. So meron pala ditong ano, tanim na sibuyas. Ayan o. May tira pala dito ng tanim na sibuyas. Tsaka ano, siningguelas. Ito, di ko na lang pakita sa inyo. May mga tanim din pala sila dito ng siningguelas. Dito kasi tinatanim yung mga sili, yung iba eh. Ayun o, siningguelas o. Kaso wala na eh, wala na ng bunga eh. Kasi kung may bunga yan, kakainan natin yan eh. So sakto ang alas 11. Punta na tayo sa number 9 kasi magkukusok na rin ako dun, di ba? Isang oras lang, tinapos na agad yung, ano, yung kalahati, di ba? Kaya doon na tayo magpapaabot ng tanghalian. Pag dati ng break time, pahinga na tayo. Diba? Ang bilis ng trabaho, no? Nanonood kasi kayo, kaya tinapos ko na agad. Siyempre, magpasikat. Ayan tuloy, napagod yung batang matakaw. Yari na naman to pagdating doon sa number 9. Kakain na naman to ng strawberry. Gutom eh. Siyempre, di ba pag pagod, nakakagutom. Kaya maraming salamat at subaybayan mo na naman yung araw na pagkain ko na walang araw na hindi ko makain. Hayaan nyo sa susunod at bibigyan ko naman kayo at kayo naman kakain dito. Kaya hindi mo na ako makakalimutan sa araw-araw na palagi akong dumadaan dyan sa wall mo. So paano? See you in the next video. Keep safe everyone. Hanggang sa muli. Bye-bye!